Sa bawat araw na lumilipas ay kailangan nating sumabay sa pangangailangan ng ating mga alaga, mga kapiyesa. Habang lumalaki ang farm, kailangan din lumawak ang sistema. Hindi ito instant, dahan-dahan, pero tuloy-tuloy ang pagunlad. Kaya today mga kapiyesa ay i-extend natin ang ating cording area bilang bahagi ng improvement natin dito sa farm. Tara, samahan nyo ako. Yeah, oh. Good vibes lang sa umaga. Super Andre Capiesa. Maagang gumigising, araw pa lang sumisilip. Kape sa mesa, pangarap ko'y di nauubos. Pawis ang puhunan, lakas ng loob ang dala. Sa farman o trabaho, laban lang araw-araw. Good morning, good day mga kapiyesa. Kamusta po kayo dyan? Saan panig man kayo ng bansa? Welcome dito sa Super Andre TV. So ayan mga kapiyesa, panibagong episode na naman at panibagong yugto na naman ng buhay pagmamanok, no? So ngayong araw mga kapiyesa ay i-update ko kayo tungkol dito sa aking dinidevelop na extension, no, na cording area nitong ating munting manukan. So tara, samahan nyo ako at iikot ko kayo mga kapiyesa. So ito mga kapiyesa, no, ang ating extension ng ating cording area. Ayan mga kapiyesa, oh. Ito yung pinalinisan natin nung isang araw. Ngayon nilagay ko muna dito ang aking temporary na breeding pen. Ito dati mga kapiyesa. So sa mga nakakakilala niyang mga pens na yan, no, alam niyo yan kung saan yan nakatayo dati. So sa ngayon, ginawa natin yan mga kapiyesa na temporary lang muna, no? Hardening muna siya ngayon. Ayan, dyan muna siya, pansamantala. Depende yan kung aabutin yan ng tipi natin, eh tatanggalin natin siya. Pero kung hindi, baka magtayo na lang din tayo dyan ng hardening pen or flying pen, no? So sa ngayon, ito muna ang aking pinufokusan, no? Itong ating mga tatayuan ng TV, no? So ayan, sa ngayon mga piyesa, ang ginagawa muna namin ay binubuhusan muna namin ng concrete platform yan. Meron na kaming nagawa rito, ayan. So para lang kapag umorder kami ng TV ay eksakto ang aming ma-order mga piyesa. So magpasobra ako siguro isa lang baka sakaling mabasagan, no? Kaysa naman sa sumobra dami ng order tapos walang mapaglagyan. So sayang naman, sayang ang pera. Ayan. So, ayan mga piyesa, katulad pa rin yan ang dati namin ginagawa, no? Ayan ang aking concrete based platform na formas, no? So, inasintahan ko muna yan, tanse, kasama ko yung aking dalawang alalay dito, tapos nilibel gamit ang libel bar. At binasa, ngayon ready na yan for buhos, no? Habang naghahalo doon ng ating mga farm bodies. Ayan. So, eto mga piyesa, siguro naman familiar kayo, no? Bigyan ko lang ng magandang anggulo yan. Ito yung ating breeding pen dati. Ayan, no? Wala na siyang mga concrete platform yan. So, may mga video tayo dyan. Ito yung magandang angle dati na kung mapapansin nyo mga piyesa, nakatayo dati dyan ang ating mga breeding pen. Yung 4x6x4 na breeding pen, no? So diyan dati nakatayo yan. Ngayon pinabungkal ko na, tinanggal na namin yung mga concrete platform, no? Yung sokalo. Ito na naman ngayon ang tinayo ko, yung patungan ng ating TP. So ayan, may bakas pa yan ng mga pinagbungkalan at meron pa ditong isang naiwan mga piyesa, no? Ayan, hindi na nila tinanggal. So papatanggal pa natin yan, no? Ayan, tapos ito naman yung naiwan na mga 4x4, no? Kapiyesa, ayan. Pero yan, aalisin ko rin yan kasi nga dito sa part na ito magtatayo ako rito ng breeding pen na maayos mga piyesa, no? Yung may bubong na talaga siya, may framing na talaga siya, tapos dikit-dikit lang, no? Bali magkaroon lang ng partition na CHB. Ayan, tapos aayusin natin yung bubong niya kasi ang nakita natin problema dito kapiyesa ay tinatamaan ito masyado ng direct sunlight kapag oras na alas 10 hanggang alas 12. Ayan. So mag-extend tayo ng yero dyan. Actually may design na ako dyan, no? Saka ako na lang i-reveal yan. Ayan. So ito pa rin yung dati nating cord mga piyesa. Ayan, verde na nga. Ayan, green na, oh. So last video natin, kulay brown nga yan dahil sobrang init, no? Ngayon, maganda na mga piyesa. Kulay green na yan. Ayan. Yan yung ating
cording area, no? Yan. So yan ang mga kapiyesa ang ating cording area. Yan. Napakaganda na niyan dahil kulay green na, no? So pinapakapal-kapal ko na yung damo niyan. Then next week ay papaschedule naman natin ng grass cutter. Ayan. So ito yung ating bagong develop ngayon mga kapiyesa. Ayan. Yan. So diyan tayo magdudugtong pahaba yan. So sinundan ko lang, no, ang alignment ng ating TP. Ayan. So ito dire-diretso lang yan. Ayan. Papunta diyan. Platform na yan. Ayan. Ayan. Yun, papunta doon. No? So diretso na yan hanggang doon sa ating flying pen sa may bandang dulo. So dito mga kapiyesa, makakapagdagdag pa kami ng ano dito. More or less mga 25 ang bilang ko kanina eh. 25 na TP pa, no? Kahit pa paano ay malaking tulong yan, no, para sa ating cording area. Ayan. Ayan mga kapiyesa ang ating range area, oh. Yun, meron na akong tinayong ano diyan, no. Kubo, ayan. Dating tent niyan mga kapiyesa, no. Nakita niyo naman kung ano ang ginawa ko dun sa loob dati. Dahil nga in-experiment ko yung tent brooding, eh so far mga kapiyesa, maganda ng resulta, no. Ayan, para sa akin, wala akong masyadong mortality diyan. Ayan. Ito na yung kubo mga piyesa na tulugan nila sa gabi. Dati kasi diyan lang sila natutulog sa loob ng tent, no? Dahil ayaw pa muna natin silang dumapo, gawa nga ng iniiwasan natin masiraan sila ng petso. So ngayon dahil malaki na itong mga to, 3.5 to 4 months na yung mga yan. Ayan. Pwede na silang dumapo diyan sa may bahay kubo nila. So yan ang ating range area mga kapiyesa. Ayan, no. Yun. So ang sarap ng pakiramdam, no, na medyo nag-i-expand ng konti ang ating munting manukan. So dito medyo alanganin sa may portion na ito mga piyesa, oh. Yan. Yan. Dito siya sa side ng yero na yan ay pwede ako magtayo diyan ng flying pen, no. Ayan, maglalagay na lang ako diyan mga kapiyesa ng flying pen para yung mga hinahanda nating mga estudyante ay diyan natin ilagay, no? Tapos ang cording nila ay dito na lang din sa portion na ito kasi medyo malilim dito mga piyesa, no? Dahil nga siyempre kapag may hinahanda tayo, ay ayaw natin silang masyadong nabibilad sa araw at masyadong nauulanan, no? So kailangan nila ng magandang cording area at the same time flying pen para sa kanilang mga exercises, no. Ayan. So diyan na lang natin itatayo yan mga piyesa ang ating flying pen. Kasi sinukat ko kanina yung isang tipi na yan, alanganin na magkaroon ng isa pa rito, no. Kulang na ng ng 12 inches ang sukat niya. So kaysa iksian ko yung cord para diyan sa line na yan at ilang tipi lang naman ang may lalagay, siguro mga 4 lang naman. Eh maglagay na lang ako ng flying pen, at least mga 7 to 8 na flying pen pa siguro malalagay ko diyan mga kapiyesa na 4x6 na 4x6x6. Ayan. Yan ang ating ilalagay diyan na flying pen. Ayun. Then dito, hindi ko na rin kasi pwedeng i-adjust pa dito yung ating TP papunta rito mga kapiyesa dahil nga mawawala sa alignment, no. Ayaw ko niyan, gusto ko mas maganda tingnan kung tuwid at pantay-pantay. Medyo masilan ang inyong lingkod mga kapiyesa. Lahat yan tansinado, libilado. Ayan. Ngayon, yung ating mga TP dyan sa cording area mga kapiyesa, wala ka na makikitang nakayuko, nakatingala. Ayan, kasi nga may concrete base na yan na pinapatungan nila, no. At the same time, nung tag-ulan nga, napansin ko nung unang ulan, pasok sa loob ang ating mga manok, no, sa loob ng TP. Safe na safe ang kanilang mga buntot mga kapiyesa, no. Talagang dito ko napakinabangan itong concrete based platform na ito, no. Dahil nga pag pumasok yung mga nukis natin diyan sa loob talaga, safe ang buntot nila, hindi nasira sa ulan. Ayan. So ito, hintayin lang natin tumubo ang damo rito. Mabilis lang naman mga kapiyesa, no. Ito nung kailan lang, kalbong-kalbo nga ito talaga. Meron ngayon, may lumalabas na ng mga damo. Ayan. Pero kakalat-kalat lang din naman yan. Mabilis lang yan kumalat mga piyesa, no?
Yan. Yan ang ating update ngayon dito. Sa mga nagtatanong pala no, mga kapiyesa no, kung ano ang sukat nitong ating concrete platform, ayan papakita ko sa inyo. Paano pa tutok ng metro? Sa kabilang side, sa kabilang side. Hindi, sa kabilang side pa ganyan. Yan. Yan. Sige. So ito mga piyesa, ito yung buka or yung opening ng ating TP no sa ilalim. Ayan ang pinakabuka niyan mga piyesa, 28 inches no. Ayan. And then itong lapad niya, so since 2 feet lang ang lapad ng ating TP mga piyesa, 2 feet lang din yan. Yan. Sakto lang yan sa ating TP. Ayan, no? 2 feet mga piyesa. No? And then ang kapal naman yan mga piyesa, 3 inches. Yan. Nasa 3 inches lang ang kapal ano yan, ng sukalo. Ayan, 3 inches yan. Ayan. 3 lang yan mga piyesa. No? So, nagpagawa lang ako ng formas niyan para yan ay magiging gayahan namin. Tsaka kagandahan mga piyesa, uniform talaga yan. Parehas ang buka ng ating mga TP. Lahat yan mga piyesa. So, kung titinan nyo, sakto lang pag pumasok talaga yung manok dyan sa loob. Talagang maayos na maayos, comfort talaga sila. Ayan mga piyesa, oh, yan. No? So, yan ang buka niyan. Uniform yan lahat. Pare-parehas yan para maganda tingnan no mga piyesa. And then ang layo naman yan, 17 lang yan mga piyesa. No? Yung pag sinukat namin ganito yan. Sige mano, iunat mo doon, pakita mo. Doon sa kabila. Yan. Ganyan lang ang kuha namin ng sukat mga piyesa no. Galing doon sa may kabilang side, syempre kung saan ka kumuha ng reference point, hanggang diyan lang din ang sukat. Yan. Diyan. Ayan mga piyesa, oh. Dito lang. No? 17. Ayan. Hindi dito sa kabila Kasi kung saan ang reference point niyan. Sige, unat mo ulit man. Ulit mo. Unat mo ulit. Ayan. So, ayan. Ganyan siya mga piyesa, no? 17 feet. Ayan. So, pagka tinayo mo yan, ang mangyayari dyan, center to center ng TP ay 17 feet lang din yan mga kapiyesa. Then dito naman sa line naman na ito mga kapiyesa, kung mapapansin nyo ang reference point namin dyan, doon sa may kanto no, kasi nakabalagbag na itong aming TP mga kapiyesa, gawa ng nakaayon yan sa sikat ng araw no, na hindi sila tamaan directly sa loob ng sikat ng araw. So ang layo nito mga piyesa ay 12 feet naman. Ayan, 12 naman yan mga piyesa, oh. Yan. So dahil 4 feet ang ating cord dito sa portion na ito, sa part na ito mga piyesa, bali ang distance ng bawat manok natin dyan ay 4 feet lang din, no? So 4 feet ang cord, 4 feet din sa kabilang cord. Pag pinag-abot mo sila, meron pang space na 4 feet din sa gitna para hindi naman sila magpang-abot mga pisa, which is sapat na rin yun para pormahan lang nila yung kabila nila. Pero sabi ng karamihan, pagdating nga daw sa exam nila ay gumigire. Pansin ko mga piyesa, hindi reason yung malapit ang cord kasi hindi naman halos gumigiri yung mga inaalpasan namin mga piyesa, no. So ang tingin kong dahilan kung bakit gumigiri, sometimes siguro baka hindi pa mataas ang moisture ng manok nyo. Ayan, pansin ko lang yan kapag medyo matubig yung manok, dun sila gumigiri pagdating sa ruweda. Sariling sariling observation ko lang mga piyesa, no. So hindi ko alam kung ano ang scientific na explanation diyan. Pero naobserbahan ko kapag ang manok ay dry, so point sila, hindi sila gigire, no? Kahit na sanay sila dito sa malapitan na cord, ayan. Pero para sa akin sapat na yan mga piyesa. So yung aking 4 na platform na yan, ang distansya niyan mula dito papunta doon 12, mula dito papunta rito 12 din. Then simula dito papunta doon 12, doon papunta roon 12 naman. So 12 yan kwadrado, pero ito mga kapiyesa papunta dito sa kabila 17 yan. Ayan, yan ang 17. Tapos ito naman papunta doon 17 rin yan. Ayan. Yan ang ating sukat, no, at layout dito sa ating concrete platform mga kapiyesa. So ito naman ang aming timplada mga kapiyesa, no. Sa mga nagtatanong kung paano ang ratio ng pagmimix namin dito sa aming concrete platform. Bali ang buhangin yan mga piyesa ay
dalawang timba nito, no? Yung timba na yan, timba ng pintura yan mga kapiyesa, no? Ayan. So, ang isang bag ng semento ay equivalent naman sa 8 timba ng buhangin. Ayan, timba ng pintura mga kapiyesa, ang pinagsukatan namin. So, yan ang timpla namin para dito sa ginagawa naming concrete platform. So, ayan mga kapiyesa, oh. Luwang na luwang yung manok natin dyan sa loob. At the same time, yung kanilang patubigan, mga pyesa, ay hindi masyadong nadudumihan. Tsaka mas madali, no, para dun sa ating farm bodies na maglagay ng patubig dyan sa loob, no. Then sa gabi, meron namang sukbitan lang yung aming TP. Ayan, no. Yung sukbitan yan. Dyan namin tinataob ang paso. So, haluin lang namin yan mga pyesa, and then bubuhos natin doon sa ating concrete platform. So, dito na lang kami naghahalo, no? Ayan, malapit lang sa tubig. So, ito mga pyesa, no? Binubuhusan na namin. Ayan, yung buhos namin dyan mga pyesa, talagang lugaw yan para siksik liglig talaga, no? Ayan, no? Ayan. Binubuhusan namin yung ating platform, no? Lugaw na lugaw talaga yan mga pyesa. Ayan, para talagang kasulok-sulukan ng ating platform ay malagyan ng semento. Ayan. So, yan nga pala mga kapiyesa, ang ginagawa namin dyan sa isang araw mga kapiyesa para hindi masyadong mabigat, no, ay apat lang, no? Apat lang na buhos kami sa isang araw mga pyesa para makapagpahinga pa naman na maayos yung ating mga farm bodies dito dahil sa kanila ko na lang ibinigay ang gawain na yan mga kapyesa, no? Sideline. Ayan, sideline ni Deng. Ayan si Deng, oh. Ayos yan, Deng. Yun. Tapos aanuhin na lang yan, papantayin na lang yan mamaya mga kapyesa. Meron naman kaming panghagod dyan na kahoy, no, para pumantay. Ayan, si Manoy Junior naman ang titira niyan mga pyesa. So, ayan mga pyesa, para mas maganda. Ito, dito din kunti, oh. Kulang to. Inaano yan, inahagod namin yan ng ano. Parang yan yung pinakarundilya ni Manoy, oh. Yun. Para pantay. Tinan niyo yung mga pyesa. Talagang nasisiksikan talaga yung kanto. Oh. Basta lugaw talaga yung halo. Yan, papantayin niya lang ng ganyan mga pyesa. Yan. Ganyan lang yan. So yung kapiraso na yan mga pyesa, bracket lang yan, no, para hindi masira eskwala niyan. Ayan. Tapos pagka mamaya niyan mga pyesa, pag medyo malapit na yan matuyo, doon pa lang yan final na papantayin ulit yung ibabaw, no. Sa ngayon ganyan muna yan. Ayan. Gaganyanin yan mga pyesa, no. So, normal yan, talagang tubig ang lilitaw sa ibabaw. Ngayon, pagka medyo tuyo-tuyo na yan kapyesa, doon pa lang yan aalisin, no, ang ating platform para ang magiging finish niya ay ganito na yan mga kapyesa. Mawawala din naman yung bakat ng bracket niya kasi ahagurin pa ulit yan para pumantay, no. Ayan. So, ganyan muna siya, pansamantala. Ayan, tapos patutuyuin ng konti. Pag medyo tuyo na, yung tipong hindi na masisira yung kanto kapag hinugot, ay hugutin na rin yan mga pyesa, no. Pagka hugot niyan, i-final hagod ulit yung ibabaw, no. Ayan, para maging makinis naman at maayos. Ayan. So, yun lang mga kapyesa, no. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo kay Super Andre. Ayan, kita-kits po tayo hanggang sa susunod na episode ng ating pagbablog dito sa ating munting manukan. Ayan, mag-ingat po kayong lahat dyan mga kapyesa, no. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin at mga kapyesa nating mga OFW. Ayan, kahit saan man panig kayo ng mundo, ingat palagi and God bless and more power sa inyo mga kapyesa.